Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginoong Deo. Okay, mukhang hindi naman tayo masakita. Kumain ba kayo? Hindi po. Ay, pero bago tayo umupo, tayo muna ay Yes po. Yes po. In the name of the Father, Jerica, can you please lead the prayer? Okay. So, alam niyo naman, sa ating simularan, meron tayong name. Okay. So, bago natin simulan ang ating tuloy, maaari muna tayo umupo at siguraduhin na walang dumi sa iyong ilalim ng iyong paan. Okay. So, ang unang natin alitunin ay pumasok ng tama sa oras. So, siyempre, magsisimula ang klase ng tama sa oras upang matapos ng tama sa oras. Okay? Sunod, yung maging mabait. Siyempre, maging mabait, magkaroon ng respeto sa sarili, sa kaklase, at sa guro. Sunod, ang makinig ng mabuti. So, makinig ng mabuti sa aralin tinatalakay at maging handa sa mga katanungan ibibigay ng guro. Sunod, yung maghintay ng iyong pagkakataon. Itaas lamang ang iyong kamay kung ikaw ay may katanungan. May gustong linawin at gustong sumagot, hintayin na tawagin ka ng guro. At yung panghuli ay maging malinis at responsable. So, importante rito, panatilihin na malinis at maayos ang silid-aralan sa lahat ng pagkakataon. Maging responsable sa sarili. So, kanina, napansin ko, matagang may palit kayo. So, meron ako dito pang-inersa. Pampasya. Okay? Maaari ba tayo magsitayuan, mga bata? At magsisimula
pinag-aralan na ako. Meron pa ba? Okay, Jerica. Tungkol saan yung lupa po? Okay, very good. So, since meron pa tayong tingnan nga natin kung nakaalala pa talaga natin yung ating pinag-aralan kahapon. At kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper at sagutin ang aktibidad na ito. Okay. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay. At ating nasagutan ang mga tatanungan ito. So, number 1. Malawak at patag na bahagi ng lupa. Ano ang sagot? Kapatagan. Okay. Sino nakakuha ng sagot? Okay, good. Number 2. Mataas na yung lupa na may matag. Bundok. Okay, very good. Next. Ang iyong lupa na mas mababa kaysa bundok, ngunit mas mataas sa paligid nito. Lambak, Okay, sir. ang sagot. Lambak. Lambak. Burol, sir. Lambak, sir. Bulubundukin, sir. Okay. Parang hindi pa kayo, parang nalilito pa kayo sa sagot. So, anong sagot sa number 3? Lambak. Lambak. Bulubundukin, sir. Burol. Ano? Okay, sino nakasagot ng bulol? Lambak. Diba? So, ang tamang sagot ay burol. Okay. Number 4. Mababang bahagi ng lupa sa pagitan ng mga bundok. Oh, anong sagot? Lambak. Ang sagot ay bulol-bulol-bulin. Good. Number 5. Mataas na ang lupa na maaaring pumutok at magbuga ng lava. Vulkan, sir. No? Vulkan. Very good. Sino nakakuha ng tamang sagot sa 5 katanungan? Okay, very good. So, meron akong bigong story. Ang titulo ay Ang Araw sa Dalampasigan ni Johnny. Johnny. So, ang gagawin niyo lamang ay babasahin ang text na ito. Handa na ba? Yes, sir. Okay. Isang Sabado ng umaga, masaya gumising si Johnny dahil kukuha sila ng kanyang pamilya sa tabing dagat. Inayos niya agad ang gamit, tuwalya, salbabida at basura. Bakit niya inilabot sa kanya ng nanay niya? Okay. Pagdating sa dagat, tumamoy si Johnny
So, sino ba ang tauhan sa kwento? Si Johnny, nanay, kuya. Okay. Si Johnny, si nanay, at si kuya. Ano naman ang ginawa nila? Maligo sa dagat. Saan sila nagpunta? Sa dagat. Okay. So, ano ba ang napansin ni Johnny sa dagat? Marami ang basura. Maraming basura. So, ano ba ang ginawa ni Johnny? Pinulot. Good. So, mukhang binasa niyo at inintindi niyo yung kwento. So, meron ako dito katanungan. So, nasagot niyo na yung number 1. Kanina, di ba? Sino ang kasama at saan nagpunta sila Johnny? So, nasagot niyo na sa dagat. So, sagutan naman natin ang number 5, teacher. 4. So, paano pinakita ni Johnny ang pag-aalaga sa kalikasan? Tama, yung mundo. Right. Yung pagpulot ng mga basura. So, yung number 5. Kung ikaw ay nasa kalagayan ni Johnny, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Yes, sir. Sige, Jerica, bakit naman? Kung ako po, nasa kalagayan ni Johnny, gagawin ko rin ang lahat niya na pulutin ang basura kasi mas mag-enjoy tayo maligo sa dagat nila ng kalat para lang safety sa kami. Okay, Jerica. So, batay sa kwento na iyong binasa, ano kaya yung ating tatalakayin ngayong araw? Yamang tubig. Tungkol saan yung tubig? Ano ba? Pangangalaga sa yamang dagat. Sino ba yung iniiyak? Nakikilala ang iba't ibang anyong tubig. Nakikilala ang iba't ibang uri ng anyong tubig. Magaling! Ang ating, marami na doon yung ating tatalakayin ngayong araw. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa kapibasa. Okay. So, nakilala ang iba't ibang uri ng anyong tubig. So, ano nga ba ang anyong tubig? May idea ba kayo nito? Kung ano ang anyong tubig, mga bata? Okay. So, anyong tubig ay pakibasa. Nakikita raw sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ito ay likas na lugar kung saan may tubig sa ating kapaligiran. So, sa tingin niyo, yung ating tubig, ano kaya yung iba't ibang uri ng ating tubig? Bakit? Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng ating tubig? Gawa, okay. Isa pa. Sa gawa, okay. Good, ano ba? Force. Yung force ay ang English ng force. Okay. So, ating ngayon tatalakayin ang mga iba't ibang uri ng anyong tubig. So, nanguna dito, yung karapatan. Maaari ba pakibasa? Ang karagatan ay ang malaking tubig na nakapaligid sa bahagi ng mundo. Ito ay napakalaki at may
ay karagatan? Archie, sir, ng karagatan. Ang ating tinatalakay ngayon ay ang karagatan, hindi yung parte. So, meron naman kayong ideya kung ano ito, di ba? Pacific Ocean, yung Philippine Sea, yung basta yung kagaya ng nasa mapa, di ba? Yan yung karagatan. So, meron ako dito mga halimbawa. Yan. Yan yung karagatan. Yes, sir. Okay. Susunod naman sa mga uri ng ano yung tubig ay ang dagat. So, nakarin yung pakibasa. Ang dagat ay isang bahagi ng karagatan na halos nakapaligiran ng lupa. Ito ay maaaring tumitado sa karagatan at nilalaman din ng tubig na asin. So, bahagi raw siya ng karagatan. Bakit siya nasabing bahagi lang siya ng karagatan? Na halos napapaligiran ng lupa. Bakit? May idea ba kayo dito? Bakit nasabi ng dagat ay isa lamang bahagi ng karagatan? Kung ang karagatan ay walang nakapaligid na lupa, ang dagat ay mayroong nakapaligid at napapaligiran siya ng lupa. So ano kaya yung halimbawa dito? May idea ba kayo? May bahay. Kasi Lupa. Ilo. May dagat pa sa ito, no? yes, sir. So yung iba may dagat sa kanila at sa iba wala naman. Ilo. Okay. So, dagat. Napapansin niyo ba na ang dagat ay malapit lamang siya sa lupa, di ba? While ang karagatan ay hindi. Nasa gitna siya. Nasa gitna siya dito. So ito yung halimbawa ng dagat. Ito. Yan, di ba? Nakikita niyo ba? Yes po. Nakapaligid siya sa lupa. Yan yung halimbawa ng dagat na malapit lang siya sa lupa. So yung sunod na uri ay ang lawa. Pakibasa. Ang lawa ay isang anong tubig na nakapaligid ng lupa at hindi direkta tumitado sa karagatan. So, lawa. Isang anyong tubig na nakapaligid ng lupa at hindi din ang tumitado sa karagatan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko namin alam. Diba? So, Pinapalibutan ng tubig. ano? Pinapalibutan ng tubig, sir. Pinapalibutan ng tubig. Pinapalibutan ng sir, hindi ko pa. Okay, very good, Jerica. Ang lawa ay pinapaligiran ng lupa. Lupa. Oh, ito yung halimbawa ng lawa. Napapansin niyo ba? Yes, sir. Nasa gitna siya mismo ng mga tubig. Hindi siya konektado sa dagat, sa ilog, o sa iba pang alimutin. Kings of Ha? Consider. Yun. So yung lawa, napapansin niyo, di ba? Nakapaligid siya sa, napapaligiran siya ng lupa. Diba? Yan yung lawa. So ano nga ba yung dagat? Yung dagat. Ay, bahagi naman ng karagatan ay napapaligiran ng lupa. Okay. Kung ang dagat ay napapaligiran ng lupa, ang lawa naman ay Napapalibutan ng lupa. napapalibutan na siya ng lupa. Okay, very good. Susunod yung Ilog.
ilog. So, maaari niyo bang basahin ang ilog ay isang pagkakaluyan ng tubig na dumadaloy mula sa bundok patungo sa mas mababang lugar tulad ng dagat o lawa. isang natural na daluyan ng tubig na dumadaloy mula sa bundok patungo sa mas mababang lugar tulad ng dagat o lawa. So, may ideya ba kayo kung ano ang ilog? Sapat, sir. Sapat? Tubig na walang asin. Tama. Ang ilog ay tubig siya. Galing sa Dapat bundok. yun. Dahil saan galing yung ilog? Bundok. Galing siya sa matataas na lugar na dumadaloy lamang papunta sa mas mababang lugar. Diba? So, Pwede siya mainom. pwede siya mainom. Yes, po. So, bakit yung nasabi pwede siya mainom? Kasi galing siya sa mataas na bundok at malamig siya, sir. Walang kaibigan. So, ang ilog, sa ibang lugar, pwede siyang mainom. Meron naman hindi. Kasi, meron ng dumi, meron na hindi na malinis talaga. So, ito yung halimbawa ng ilog. Sa amin. Baha lagi sa'yo. Baha. Diba? So, yan yung halimbawa ng ilog. Pwede kayong lumangoy, pwede kayong mamangga, okay, very good. Mag-isla rin, di ba? So, ang ilog ay simpleng dumadaloy papunta sa mas mababang lugar. Yan yung ilog. So, sunod yung Alon. Ang talon ay isang anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. Hindi pa isang malakas na agos ng tubig. So, ang talon naman ay isa yung tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar na bumili ka ng isang malakas na agos ng tubig. So, napansin niyo, di ba? Galing rin siya sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. So, pareho lang siya ng ilog. So, anong magkakaiba ng ilog at talon? Ang talon, sir, is lumili ka ng isang malakas na agos ng tubig. Bumili ka ng malakas na agos ng tubig. So, meron ba kayong ideya o nakakita na ba kayo ng talon? Yes, sir. Okay, saan? Maria Cristina Falls. Maria Cristina Falls. Ano ba? Sa Malagikay. So, mukhang pumupunta talaga kayo doon, ha? Anong ginagawa niyo doon? Naliligo. Naliligo. Okay. So, ito yung ibang halimbawa ng talon. So, nakikita niyo talaga na Sama ka na sa rock. gumagawa siya ng malakas na agos ng tubig papunta sa mas mababang at so yan yung halimbawa ng talon. Yung panghuli naman ay ang loob. So, ang loob ay isang bahagi ng dagat na nakapasok sa lupa at halos napapaligiran ng lupa. So, ang loob daw ay nakapasok siya sa lupa na halos na siya napapaligiran ng lupa. Parang lawa. Oo, parang lawa lang siya. Pero yung lawa ay ano ba kakaiba ng loob at lawa? Ang lawa, sir, is kung siya na napapaligiran ng lupa, while ang ilog, sir, is not siya na napapaligiran ng lupa. Okay, meron kang ideya, Jerica. So, ang lawa ay siya mismo napapaligiran siya ng lupa. While ang loob ay bahagi siya ng dagat na nakapasok lang sa lupa. Yan ang loob. Ang lawa,
hindi siya direkta nakakonekta sa dagat. So yan ang magkakaiba ng loob at lawak. So ito, ang halimbawa ng lawak. Nakikita nyo, di ba? Yes. Isa rin siyang bahagi ng dagat. Pero napaligiran siya ng lawak. Okay. Yes na? Okay. So, ano nga ulit yung mga uri ng kanyang tubig? Karagatan, dagat, lawa, ilog, talon, hato. Okay. So, alam na naman natin yung kung anong pagkakaiba nito, di ba? Yes. Ano yung ibig sabihin nito? So, maaari ba kayong kumuha ng 1/4 sheet of paper? Activity. Come on. 1/4 sheet of paper. Activity. Ay, grabe. Ano pa rin na ito? Alright. So, maaari ba kayong kumuha ng 1/4 sheet of paper at sasagutan ito isang aktibidad natin. Handa na ba? Okay. So, bago magsimula, basahin muna natin ang ating pagbuto. Gamitin ang iyong natutunan upang ilarawan sa pag-usap ang iba't ibang anyong tubig. Maaaring magbibigay ng karanasan o imahinasyon sa iyong sagot. Okay, naintindihan niyo ba yung panunod? Okay. Handa na sumagot, mga bata? Okay. So, your time start now. Okay. Tapos na ba, mga bata? Oo. Yes, po. Okay, handa na ba? Yes. Okay. So, number 1. Ano ang itsura ng isang ilog? Saan ito karaniwang matatagpuan? Sino maaaring sumagot? Okay. Terminar? Ang ilog po sir ay karaniwang nagpunta sa bundok po. Ito ay dumadalo sa buong patungo sa mas mababang lugar tulad ng dagat at lawa. Okay, very good. Lahat ba nakakuha lang kung ano yung, lahat ba pareho ba yung ideya kung ano ang ilog? Okay, so number 2. Paano mo mailalarawan ang isang lawa? Ano ang ginagawa ng mga tao dito? Okay, there ka. Ang lawa, sir, ay papalibutan ng lupa o bundok at ang mga tao ay maaaring maligo. Okay, very good. Palawakan naman natin si Jessica. So, number 3. Ano ang kaibahan ng dagat at karagatan base sa laki at lalim? Sino maaaring sumagot? Okay, define. Ang karagatan po sir ay nasa gitna po ng dagat at malalim po ito. At yung dagat naman po ay nakapaligiran ng lupa po at hindi po siya malalim. Okay, very good. So, ang karagatan ay malalim. While ang dagat naman ay hindi. Yun ang halika. So, number 4. May anong tubig ba sa inyong lugar?
Sino maaaring sumagot? Okay, Jerica ulit. Sir, mahalagang alagaan natin ang ating mga anyong tubig sapagkat halimbawa, ang mga malis na ito ang kanilang pangulahin ng buhay at nakakatulong din ang mga anyong tubig sa ating pag-provide, sir, ng pang-araw-araw pagkain. Okay, palakpakan naman natin si Jerica. Magaling yung mga sagot niyo, ha? So, sobrang mahalaga talaga ang mga anyong tubig sa ating grass, sa ating mga paligid. So, mukhang naiintindihan nyo naman yung pagkakaiban dito at anong naman mga uri ng anyong tubig, di ba? So, handa ba kayong maglaro, mga bata? Yes! Okay, mukhang hindi kayo matamlay pagdating sa laro, ha? So, tayo ay maglalaro. So, ang ating laro ngayon ay ang crossword puzzle. Sige, nauubusan daw. Yeah. What is the name of guys? Ate, 129 password. 1, 2, 9.
na nakalagay dito sa ating laro. Handa na ba? Yes. Okay. So, number 1. Sinong gustong sumagot? Isang anyong tubig na umaabos mula sa mataas na lugar patungo sa dagat o lawa. Okay? Jerica? Sasagot kayo gamit ang ating laptop. At itatype nyo lang kung ano ang sagot. So, number 2. Isang anyong tubig na maaaring konektado sa karagatan at naglalaman ng tubig na asin. Okay? Dora May. Okay. So, bakit mo nasabing dagat? Parang asin. Okay. So, number 3. Isang anyong tubig na nakapaligid ng lupa at hindi direct ang konektado sa karagatan. So, ano yung sagot dito? Okay, Jerica? Ano? Ano ang sagot? Lawa. So, tingnan na natin kung lawa pa talaga yung sagot. Okay, balakan natin si Jerica. So, number 4. Isang anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar na lumilika ng isang malakas na agos ng tubig. Okay, Giselle? Okay, bakit mo nasabi kayo at hindi siya ikwa, yung ilog? Okay, tingnan nga natin kung tama yung sagot. Okay, balakan natin si Giselle. So, number 5. Isang bahagi ng dagat na nakapasok sa lupa at halos nakapaligiran ng lupa. Ano? Okay, sino? Sinong maaaring sumunod? Okay, Giselle. Ano yung sagot dito? So, bakit mo nasabi ito? Okay, so tingnan na natin kung tama yung sagot. Okay, so yung panghuli, ito ay ang tawag sa mga likas na lugar kung saan may tubig sa ating kapaligiran. Makikita natin ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Okay, sino? So, Dora May. Okay, palapakan natin si Dora May. Mukhang naging talaga kayo sa ating kalakayan. So,
tayo ng isa pang aktibidad. Okay. Ang ating gagawin ay pakibasa ng ating manuno. Hatiin ang lagay sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay makakaroon ng maraming gawain upang ipakita ang kanilang pag-unawa tungkol sa mga anong tubig. Basahin ang pauto sa ibaba ayon sa nakatalagang pangkat. Okay. So, hatiin daw ng tatlo. So, count yourself. 2, 3. 1, 2, 3. So, pumunta kayo sa iyong pagbuko. Okay, handa na ba? Okay, sino yung unang pangkat? Sino? So, yung gagawin nyo ay pumili ng isang uri ng tubig mula sa talakayan. Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng maikling sura gawin ang sariling mga salita. Naintindihan ba rin yung panubo? Yes po. Okay. So, pangalawang pangkat, sino? Okay, kayo. So, yung gagawin niyo naman ay umuwi ng isang anyong tubig at ilarawan ito sa klase. Sumulat din sa isang pangungusap kung paano ito mapapangalagaan. Naintindihan ba? Yes, sir. Okay. So, yung pangatlong pangkat, ang gagawin niyo ay isulat ang mga anyong tubig na makikita at kilala sa inyong lugar. Gamitin ang buo pangungusap at paliwanag kung bakit mahalaga ang mga ito sa inyong komunidad. Okay, naintindihan ba natin ang mga panuno? Okay, so, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto na sagutan ang mga ito. Okay. Tingnan na. Tapos na ba? Okay. Okay, tapos na ba? Handa na ba kayo? Okay.
ready na ba yung unang pangkat? Okay. Maaaring pumunta dito sa harapan at present tayo yung tula dito sa okay. Pare man natin, di ba na? Pare man. Lawak ng ganda, tubig ay ibigay ng buhay sa lahat ng araw. May mga isla at Yan, alas sa 1. ilaw at Ayun na, sunod na kita ba yan? ng malawakan. Sa lawan ng kakabina ang kaya mabulis maagaan. Naghahanap ng Tayo. kapayapaan sa bawat alon at hari. Pakita mo ba? Dali ka na discussion. Hawa sa akin at sa kanyang tubig. Ako'y nagpupunta. Okay. Bigyan natin ng very good job si Jessica ay yung unang pangkat. Handa na ba? Okay. So, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. So, para mapangkat, handa na ba kayo? Okay. Maaaring pumunta kayo dito sa harapan at i-presentahin yung So, ang aming pinili ay yung dagat. Ito yung aming larawan. At para mapamalagaan ito sa pamagitan ng hindi pagtapon ng mga basura o hindi masira ang mga pinagpupunang yaman o pagkain kagaya ng isda dito pa. Okay. So, dagat ang kanilang napili. At sabi nila, sabi ng pangalawang pangkat, para daw maalagaan ang dagat, ay hindi tayo lamang tatapon ng mga basura dito para hindi masira yung dagat at hindi mamatay yung mga nakatira dito katulad ng isda at pang. Okay. So, ang pangatlong pangkat hanggang sa kayo. Okay. Ano yun? Mari ko sabihin. Isa. So, Dalawang to. dagat. Okay. Bakit? Balik mo na. Isa dito. Okay. Isang Pangalit na pa. pasyunan ng mga turista. So, ibig sabihin, meron dagat dun sa inyo. Okay. So, bigyan natin ng palakpakan sa ating mga sanuke. Okay. So, meron akong itong katanungan Ini siya. na dapat pag-usapan. Generalisya ba yung mga member? So, bilang mag-aaral, paano kayo makakatulong sa pangangalaga sa ating mga animal? Meron bang mga maaaring sumagot sa ating Ikaw yung mga tuba. Umupo man para. Okay, Sel? Okay, sino pa? Meron pa ba kayong ideya? O meron pa kayong sagot para dito? Okay, Jerica. Kaya nga, sir, sabi ni Giselle na dapat hindi natin tatapunan ng mga basura ang ating mga animal na dapat ay mag-responsable tayo sa ating mga aksyon. At dapat, kung may makita tayong mga tao gumagawa ng hindi mabuti yung tatapon ng basura, ay dapat natin silang pagsigihan nang sa ganun malaman nila mga tayo pa ang kalagayan ng ating mga tubig sa ating buhay. Okay, parapakan natin si Jerica. So, naintindihan naman, di ba? Dapat lang natin pangalagaan talaga ang ating mga tubig. Hindi magtapon ng basura o Hindi naman. ano ba dyan yung gagawin na hindi nakakabuti sa ating tubig. Okay? So, sunod yung ano naman ang natuklasan mo tungkol sa pagkakaiba ng anyong tubig.
So ano nga ulit yung ating mga uri ng kanyang gabi? Karagatan, dagat, lawa, langtubos, halunan, So ano ba kakaiba sa dagat at karagatan? ang karagatan, sir, is malawak siya. Sa lalang ang dagat is napapalimutan siya ng vertical. Napapalimutan. Okay. So yung ilog at lawa, ano pagkakaiba dito? So yung lawa ay napapalimutan ng lupa. Yung ilog, Ang ilog, sir, ay natural na lalagyan ng tubig. Madaloy sa bulok patungo sa mga karagatan tulad ng dagat at lawa. okay. So mukhang naintindihan yung talaga yung ating tinalakay. Ngayon, araw. So, ate ngayon, meron ba akong panguling aktibidad na ipapagawa sa inyo? Handa na ba? Yes, sir! Okay. So, maaari niyo bang basahin ating masagot? Sa parehong tatlong pangkat, pipili ang isang uri ng alulong tubig. Sa isang kopunban ay ilikha ng isang larawan na nabibig alulong tubig. Pagkatapos ay ilarawan ito sa klase. Okay. So, sa parehong grupo pa rin, di ba? Gagawin nyo lang ay liliga ng isang larawan na iyong pinili ng isang uri ng anyong tubig. At pagkatapos, ilalarawan ito sa klase. Okay, handa na ba? Yes, sir. Maaari nyo lang. Tapos na ba? Okay. Okay, tapos na ba? Yes, sir. Okay, so, unang pangka, maaari nyo ba i-present na inyong ginawang larawan? So, ito ang aming giginuhin na larawan. So, ito ay halimbawa ng talon. So, base sa ating naging talakayan kanina, ang talon ay tubig mula sa pinakamataas na bundok at dumadaloy siya patungo sa mas mababang lugar na kung saan maraming mga tao ang nag-i-enjoy na maligo dito kasi malamig, presko, at masaya siyang liguan. Okay, palakpakan natin si Jessica. So, pangalawang pangka, handa na ba? Nakapiligiran ng lupa. Tama ba si Flora sa kanyang sagot? Okay. So, bigyan din natin ng paksi. Okay. Okay ba? Pangalawang pangkat. So, ikatlong pangkat.
lugar. Handa na ba kayo? Okay. Sa pangatlong pagkato, ang napilit namin ay lawas po. About sa kapaligiran po Kapaligiran ng lupa. So, ano ba ang gagawin niyo sa lawa? Anong maaari niyo magawa sa lawa? Pwede mo, pwede mag-isda. Okay. Oo. So, dahil dyan, kung nakakuha naman, mabuti naman yung mga sagot nyo. Nakaintindi talaga kayo kung ano yung mga iba't ibang uri ng anyong lupa. So, maaari niyo bang kunin yung iyong homework notebook at sasagutan niyo ito sa inyong tabi. Bakit natin simulaan? Ang kwento. Okay. Sige, ito na discussion. Tapos na ba? Yes, sir. Yun lamang at